Sa boxing, may mga sumisira sa kalaban sa pamamagitan ng brutalidad. Narito si Ben Whittaker, ang lalaking ginagawang palabas ang bawat laban. Whittaker's antics are maybe just Ryan and crazy up on the Whacked him on the top of the head, really. Sumasayaw, ngumingiti at hinihiya ang kanyang mga kalaban bago niya sila patumbahin gamit ang sniper-like na katumpakan. Yeah, I think that guy that maybe called him out at the press conference and keyed him up because... Parang pinagsama ang estilo ni na Muhammad Ali at Prince Naseem Hamed. Huwag kang paluloko sa kanyang palabas. Sa likod ng bawat pang-aasar at eksaheradong galaw, may makinang nagkakalkula sa boxing na nakamamatay at matalim ang teknika. Scariest part about that, the backhand that came through is it wasn't even... when he staggered again here. Paano naging isa sa pinakamalalaking pag-asa ng boxing ang isang binatang mas mukha pang mananayaw kaysa boksingero? Paano siya mula sa pagkapanalo ng pilak na medalya sa Tokyo 2020 ay naging knockout artist sa profesional habang niloloko pa sila? Kwento ito ni Ben Whittaker, ang halimaw na pinabagsak ang mga kalaban habang sumasayaw. Right hand cocked to ready to go. Huge right hand from Whittaker. Si Ben Whittaker, ipinanganak sa Wolverhampton, Inglaterra, ay maagang nagpakita ng likas na talento sa palakasan. Hindi lang siya mabilis at maliksi, kundi kumpiyansang halos mayabang na. Habang ang ibang bata ay nangangarap maging football player o television star, alam ni Ben na sa ring ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang labis na karisma ay naging dahilan ng ilang problema noong nagsisimula pa lang siya. Sinasabihan siya ng mga coach na dapat niyang seryosohin ang boxing, tigilan ang mga sobrang kilos at mag-focus sa tamang teknik. Pero alam ni Whittaker ang isang bagay na hindi nila alam. Ang boxing ay hindi lang esport kundi palabas din. Simula sa liga ng kabataan, napansin na ang kanyang estilo, kumikilos parang mananayaw, umiiwas at nangaasar habang sumusuntok ng tumpak. Hindi siya malakas sumuntok pero mabilis at maliksi kaya bihira siyang matamaan. Jab of Whittaker. Full of all kinds of feints, isn't he, Whittaker? He proved full of confidence. GB Lionheart's 2 up. Very watchable, as I said, Whittaker. Go up the heat here, Whittaker. Long arms all night. You know, have really slowed up now. It's been a hard night. It's a great shot, isn't it? The right cross from... Umangat siya sa amateur boxing dahil sa kanyang estilo hanggang kinailangang patunayan niya ang sarili sa pinakamalaking entablado, ang palarong olimpiko sa Tokyo 2020. Sa Tokyo, kinatawan ni Whittaker ang Gran Bretanya at inilabas ang kanyang palabas sa mundo. Sa unang laban pa lang, kitang-kita na hindi siya ordinaryong boksingero. Gumalaw siya ng may kumpiyansa, binababa ang depensa, gumagawa ng kilos at pinangibabawan ang kalaban gamit ang malinis at eksaktong pagboboxing. Sa unang mga round, dinomina niya ang kalaban gamit ang bilis at liksi, pinapainis hanggang magmintis ng suntok. Ang semifinal niya kay Imam Katev ng Russia ay naging obra sa pag-iwas at kontrasuntok. Imam Katayev does not banana ladder. It's difficult to argue. Pero sa final, hinarap niya ang kanyang pinakamalaking hamon, si Arlen Lopez mula Cuba, isang walang-awang boksingero na may perpektong teknik. Ang laban ay naging isang taktikal na digmaan, ngunit sa pagkakataong ito hindi naging sapat ang mapangakit na estilo ni Whittaker. Both of them are struggling with distance in the close round by letting the other guy finish strong. That looks as if. Natalo siya sa desisyon at nagtapos na may pilak na medalya, ngunit ipinakita ng kanyang asal ang lahat. Inalis niya ito ng may pagkainis. Hindi siya pumunta sa Tokyo para sa ikalawang pwesto. Ang pagkatalong iyon ay hindi isang katapusan, kundi simula ng mas malaking bagay. Pagkatapos ng Tokyo, may dalawang pagpipilian si Ben Whittaker. Maaari siyang maging isa na lang sa mga medalistang olimpiko na nalilimutan o maaari niyang gawing isang tatak ang kanyang pangalan, isang palabas na hindi kayang baliwalain ng mundo. Wala siyang pag-aalinlangan. Naghihintay sa kanya ang pagiging profesional at si Whittaker ay hindi darating ng tahimik lang. Sa unang laban pa lang, pinatunayan niyang di siya ordinaryong boksingero.
Hindi lang basta manalo kundi gawin ito ng may estilo, pahiyain ang kalaban at gawing di malilimutang palabas ang laban. Handa na ang entablado. Mataas ang inaasahan tuwing unang lalaban bilang profesional ang isang Olympic medalist. Pero walang nakaalam kung paano ito gagawin ni Whittaker. Sa unang round pa lang, nagsimula na ang mind games ng Briton. Nakapababa ang kamay, exaggerated ang galaw at mapanuksong iwas. Nagbato ng suntok si O'Neal pero madaling iniwasan ni Whittaker sabay pailing ng ulo na parang nangaasar. Gusto niyang ipakita sa lahat na hindi niya ka-level ang kalaban. Naguguluhan ang mga tao sa arena kung laban sa boxing ba ito o simpleng palabas lang. Pagsapit ng ikalawang round, napagod si Whittaker at nagdesisyong tapusin agad ang laro. Tumayo siya, huminto at sa tamang oras ay nagpakawala ng kanang diretsyo na parang martilyong tumama sa mukha ni O'Neal. Bumagsak ang kalaban niya na di na nakakilos. Knockout sa unang profesional na laban. Unang patikim ng darating, sa selebrasyon ginawa niya ang pinakamahal niya, sumayaw sa ring. Sa debut niya, pinakita na niya ang kayabangan at talento niya, pero sa ikalawang laban, mas tinaasan pa niya ito. Sa unang round, sinukat ni Whittaker si Grant gamit ang kanyang jab, sumasayaw sa paligid ng ring at ipinapakita ang labis na kumpiyansa. Unusual. Where, you look at sort of Grant, he's quite chunky, isn't he? Big legs. By any of that. With it, he was just sinking into that blue corner, took the heat off. Just waving that lead hand. Right, Grant's landing. It's done no real conviction in the shot, and he's expecting something to come back. Leading off with that right hand. Nice 1-2 there from Whittaker, and then just steps off. His feet in between rounds there, and there's that lovely jab just stepping in. Sa ikalawang round, dumating ang unang viral na sandali ng kanyang karera. Umilag siya sa suntok gamit ang theatrical na yuko. Tinitigan niya ito at biglang binigyan ng malakas na kanang suntok kaya bumagsak si Grant sa sahig. Being knocked back into the ropes. Single time he gets Grant to the ropes, I can see all three of it shot. Waiting, great. Right hand cocked to ready to go. Huge right hand from Whittaker. Sinimulan ng referee ang pagbibilang at habang nangyayari iyon, nagsimulang sumayaw si Whittaker, iginagalaw ang mga balikat, ngumiti sa kamera at tinamasa ang sandali na parang nasa isang party siya. Sa kung anong paraan, nagawang makatayo ni Grant pero sa ikatlong round, tinapos siya ni Whittaker gamit ang isang brutal na kaliwang hook na tuluyang nagpatulog sa kanya. The backhand that came through it wasn't even... Isa na namang panalo, isa na namang kahihiyan. Ang susunod niyang laban ay kay Vladimir Belwitsky, boksingero na may 9 knockout at 13 panalo. Iba ang laban na ito. Si Belwitsky ay isang matibay na tao, isang taong hindi basta-basta matutumba sa isang suntok. Pero hindi iyon mahalaga dahil may ibang plano si Whittaker. Paglaruan siya, sirain ang kanyang isipan bago siya tapusin pisikal. Sa umpisa pa lang ng round, niloloko na ni Whittaker si Belwitsky sa gitna ng palitan ng suntok, inuuga ang ulo at umiiwas gamit ang eksaheradong galaw. Bawat suntok ay may kasamang mapanuyang kilos. Sa ikatlong round, dumating ang unang pagbagsak ni Belwitsky matapos ang sunod-sunod na suntok mula kay Whittaker.
Sa mga sumunod na round, matinding pinarusahan ni Whittaker ang kalaban, nagdulot ng pamamaga sa mukha at tumama ng mabibigat na kombinasyon. Whittaker going out and seeing if there's an opening for the right. He did. Ang parusa ay naipon. Pagsapit ng ikawalong round, wala nang sagot si Belwisky. Inipit siya ni Whittaker, binugbog ng sunod-sunod na suntok at pinatigil ng referee ang laban. Long right hand. We caught him as he was coming forward, and Whittaker knows that he could ice him, but he had a good 3-4. Hindi ito knockout pero matindi ang psikolohikal na pambubugbog. Malinaw na hindi lang ito simpleng laban kundi isang palabas. Nasa harap niya si Steven Dreadhudge, isang matapang na kalaban, ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Whittaker. Una fase di sicuramente non cane quando è più vicino alle corde. Allora io ti giro intorno, vieni a prendermi. Pagkatunog ng kampana, agad nagsimulang sumayaw si Whittaker. Mga mailap na galaw, nakababa ang mga kamay, may mapanuksong ngiti. So just rode it. Sinubukan ni Dreadhudge na magpakita ng respeto sa malalakas na suntok pero madaling iniwasan ni Whittaker na parang sumasayaw siya sa tugtog na siya lang ang nakakarinig. And then the left hook off the back of it. So it's a good start. Nagsimulang magpakawala ng malalakas na suntok si Whittaker. Sa tuwing bumibitaw siya ng kombinasyon, tinatapos niya ito ng may pang-aasar. Isang maliit na galaw ng ulo, isang kindat, isang mapanuksong ngiti. This is what you get from Ben Whittaker, looking for that long right hand. More orthodox now again, looking for that long right, landed from the Albanian. Si Dreadhudge na frustrado ay pilit hinuhuli pero laging pumapalya. Sa third round, unang pinabagsak ni Whittaker si Dreadhudge. Recognize negativity from Dreadhudge. To round 2. Blood coming from the nose, I think, there, a dread eye. Or it could be the mouth, and he goes down to a knee. Dumating ang ika-4 na round at kasama nito ang katapusan. Nagpakawala si Whittaker ng malakas na kombinasyon, isang tuwid na kanan na tumagos sa depensa ni Dreadhudge, sinundan ng kaliwang hook na nagpatumba sa kanya. An opportunity in the 50 seconds that remained after that and chose. Oh, shot! Yeah, you see that little pause there, a little layback. Hindi na nagbilang ang referee, malinis ang knockout, patunay ng lakas, bilis at kayabangan. Ipinakita ni Whittaker na hindi lang siya basta boksingero, nagpapasaya rin siya. Kung nagkaroon man ng laban na sumalamin sa tunay na pagkatao ni Ben Whittaker, ito na iyon. Mula sa unang segundo, ginawa ni Whittaker na isang pampublikong kahihiyan para sa kanyang kalaban ang laban. Si Graidia ay agresibo, ngunit laging iniiwasan, pinapeke at pinagmumukhang katawa-tawa ni Whittaker. As Whittaker started with Graidia gets onto the inside. Parang nasa eksibisyon siyang gumalaw, ibinaba ang depensa, sumayaw at tumama ng eksaktong suntok na sumira sa loob ng kalaban. On the spin. Sa ikalawang round, nangyari ang unang pagbagsak. Isang suntok sa katawan ang nagpatalo kay Khalid sa sakit. Napaluhod siya habang nakangiti si Whittaker. The brand and all that type of thing. I do. Oh, beautiful. Ang mga tao ay baliw. Binibiro niya ang kalaban sa malupit na paraan pero hindi mo kayang hindi panoorin. Ang mga sumunod na round ay naging sistematikong parusa. Si Whittaker ay tila naglalaro lang sa biktima, nagpapakawalan ng eksaktong suntok na parang madali lang. And he'll need that guard up the way. He's just been backed up to the ropes and touched there. Caught with the combination, Graidia with round the left eye, just under the left eye there of Graidia. I think it's You can't even land. You can't catch them. It's very demoralising. Well, Whittaker is going to get told off for that. He stood up. Hits him on the top of the head. To let his hands go.
antics, so maybe just riling Gravia up a little bit. Again, he's just got to go, didn't he? Embarrassing him and Sa wakas sa ika-5 round, pinatigil ng referee ang laban. Talagang walang magawa si Khalid sa lubos na paghahari ni Whittaker. Admirably at times, right hand there from He has had his own successes, just obviously not enough. That was a great body shot from him, and he felt that his hands got him. Gravia. A little bit of trouble here, backs up to the corners. Ito ang pinakadominanting performance niya noon. Hindi lang siya nanalo, ginawa pa niyang isang hindi malilimutang palabas ang laban. Si Leon Willings ay isang malakas na kalaban, may solidong estilo, agresibo at gutom sa panalo, pero kapag si Whittaker na ang kaharap mo, hindi iyon sapat. Sa unang round pa lang, ipinakita na ng Ingles ang dominasyon sa galing ng depensa at matitinding kontra-atake. Maingat niyang iginagalaw ang ulo, parang sumasayaw sa suntok ni Willings na tila walang panganib. I like Ben. Ben's very Picking his punches well here. he's really digging him. Obviously in fights, he's just got straight down to the corner. Yeah, I think that guy that maybe called him out at the press conference has keyed him up because Sinubukan ni Willings mag-pressure, putulin ang ring at tumira ng hook sa katawan, pero bawat tangka ay sinagot ng tumpak na suntok. Jab, pagkatapos ng jab, mga diretso, kidlat ang bilis, at ulan ng pang-aasar, pinadali lang ni Whittaker ang laban. Umabot sa desisyon ang laban pero walang nagduda. Hindi lang nanalo si Whittaker, nagturo pa siya ng leksyon sa purong boxing, may estilo at mayabang. Malasiruhano ang pagpapakitang hindi sapat ang tapang lamang. Kay Whittaker, higit pa sa tao ang kailangan mo. Simula pa lang, nagpatupad na agad ng batas si Whittaker. Mas malakas si Ariñeca, pisikal, mas nakakatakot. You seem to disagree with me, but again, I rule that this... Pero hindi niya ito matamaan. Si Ben ay parang dumudula sa paralel na dimensyon, iniiwasan ang bawat suntok na parang nasa video game. Sumayaw siya ng asar, nangutya at paulit-ulit niyang tinamaan ito. Bawat round ay sinfonya ng teknika, bilis at yabang. Jab, cross, sidestep, ngiti. Knees and sailed under Whittaker with a neat combination there, and then a nice left hand, a couple of left hands, and just that one instance toward the end of the... Hook sa katawan, atras, iwas ulo. Six if he can just keep turning the screw. Crisp punches just rattled off. Kinokoreograph ni Whittaker ang laban. Umabot sa desisyon ang laban. Kahit walang knockout, malinaw ang dominasyon. Oo, nakaligtas si Ariñeca pero hindi niya nakontrol ang laban. Ipinakita ni Whittaker na kaya niyang manalo nang hindi kinakailangang wasakin ang kalaban. Kaya kang magmukhang baguhan ni Whittaker habang sumasayaw sa laban. Dumating si Liam Cameron na may karanasan, pangana parang bakal at maraming laban na pinagdaanan. His life round, and like I say, looking to get back. Si Whittaker ay naisipakita ang lakas at autoridad sa isang 10 round na laban. Simula pa lang iba na ang laban, nakapokus at mas mapanganib si Whittaker, hindi na pabiro. And that just prompted me with the shoulders. Mabilis ang kombinasyon, kakaibang anggulo at kontrolado ang ring. Malakas sumagot si Cameron pero hindi malinaw. Matindi at puno ng tensyon ang laban. That's what we're going to do as well. That was a shot got hands as well. That's all left to hey, Whittaker, the best prospect perhaps in Lyndon Arthur last time. Hanggang sa ika-5 round, may nangyaring hindi inaasahan. Parehong bumagsak sa labas ng ring ang dalawang boksingero, lampas sa mga lubid habang nag-aagawan. Nasugatan ni Whittaker ang mga binti kaya hindi na siya nakapagpatuloy. Nagulat ang mga manonood. Ang laban na inaasahan sanang magiging kanyang malaking patunay ay nagtapos sa isang technical draw. Paalala ito na ang boxing ay hindi lang galing kundi hindi rin mahulaan, malupit at totoo. Pinatunayan ni Ben Whittaker na hindi lang siya palabas na tao. Dahil sa bilis, katumpakan at matinding instinct niya, isa siya sa pinakamalalaking pag-asa ng boxing.
Pero nananatili pa rin ang malaking tanong, isa lang ba siyang panandaliang palabas o nakatakda ba siyang maging isang alamat? Panahon lang ang makapagsasabi. Ang tanging sigurado ay habang si Ben Whittaker ay nasa ring, walang makakakayang umiwas ng tingin.